Sa ngayon mukhang itong TNT Tropang Giga ay mukhang papayag na dito sa pag-trade sa Magnolia Chicken Templados. At mukhang ang mangyayari dito, itong si Mikey Williams ay handa nang ibigay ng TNT dito sa Magnolia at ang magiging kapalit ay itong si Gio Halalon plus sasamahan pa ng isa pang draft pick ng Magnolia o di kaya naman ng isa pang player. Hindi pa natin natitiyak kung sino idadagdag na player dito ng Magnolia. Posible na itong si Jerica Hanmisi ang idagdag nila. So magiging Halalon at Hanmisi for Mikey Williams. O baka naman may iba pang mapili itong TNT Tropang Giga. Ang maliwanag dito ito si Gio Halalon, isasama dyan sa trade na yan. Pero hindi lang siya ang makukuha ng katropa. Pinag-uusapan na lang kung sino, baka player o draft pick, hindi pa maliwanag. Ang punto rito, ito si Mikey Williams mukhang handa na ang TNT na bitawan at ibigay ang rights dito sa Magnolia Chicken Templados. Ngayon, ang alam natin para makakasakatuparan to, kailangan muna itong si Mikey Williams pumirma ng kontrata dito sa TNT pagkatapos tsaka siya ite-trade dito sa Magnolia. Kasi kung rights lang ang ibibigay nitong TNT sa Magnolia, baka hindi pumayag yung hotshots dahil ang gusto syempre ng Magnolia, bago nila ibigay ito si Halalon at kung yung isa pa nilang player, ay meron ng kontrata itong si Mikey Williams. Dahil baka mga bigay yung rights dito kay Mikey sa Magnolia, pagkatapos hindi naman pumirma ng kontrata itong si Mikey dito sa hotshot, so nalugi sila. So yun ang gusto ngayon ng Magnolia. So nasa TNT yan, kinakailangan siguro kausapin nila si Mikey para magkasundo sa presyo. At sabihin na kapag pumirma siya, ititrade siya agad dito sa Magnolia Chicken Templados. So malamang yan ang maging solusyon dito sa problema ng TNT kay Mikey at makikinabang din naman ang Magnolia. Itong Blackwater Bossing ay maraming kinakailangan pagbabago dito sa lineup nila at nakikita natin na bukod dito sa pag-trade dito sa Magnolia Chicken o dito sa TNT Tropang Giga ay meron pang ibang trades na gagawin ito. Dahil unang-unang problema nila kapag nawala itong si Rain ng Batak at sigurado na yan. Sigurado ko mare-revise yung trade at ma-approve. Ang susunod na mawawala sa kanila ay itong si Troy Rosario dahil magiging unrestricted free agent ito. Either maglalaro yan sa abroad o lilipat ng team pero hindi yan mananatili dito sa Blackwater. So ang magiging sabihin na nating focal point nila ngayon ay ito si Christian David na isa pa lamang rookie. So kinakailangan ni Coach Jeffrey Carriazo na kumuha ng mga additional players na mga veterano na tutulong sa kanila. Kinakailangan nila ng isa pang scorer. Ang pinakamagandang asset ngayon ng Blackwater obviously yung kanilang first round pick. Pero sa tingin ko hindi nila bibitawan muna yan dahil kinakailangan nila ng mga additional players na tutulong dito kay Christian David dahil nga mawawala na ito si Reynan Batak at Troy Rosario. So yan ngayon ang kinakailangan pag-isipang mabuti nito si Coach Carriazo. Alam natin na itong Blackwater Bossing, kadalasan yung mga top players nila binibigay dito sa TNT Tropang Giga. Pero sa ngayon sa tingin ko, kung gusto nila na maging katulad ng Terra Firma Jeep na nagiging competitive na, baka kinakailangan muna nilang i-retain yung kanilang first round pick at saka na sila mag-isip ng iba pang trades kung sakasakali. Pero kung may available na player, dapat mamigay itong Blackwater ng mga players nila na po pwede except yung kanilang first round pick. Kahit siguro sino dyan pwede na nilang i-trade except ito si Christian David kung ang purpose talaga ng Blackwater ay maging competitive. Sa ngayon yan ang sinasabi ni Coach Jeffrey Carriazo. So tignan natin kung talagang mangyayari yan para dito sa koponan ng Blackwater Bossing na nag-struggle talaga ngayon.